Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Dapat di magtutuloy-tuloy yan. Paano pagka nagsalita, kakampiyon nyo na? Paano pagka nagsalita itong si Antonio Carpio na kung saan isa ho siya sa mga gigil na gigil sa mga Duterte? Dating Chief Justice ho, sinasabi niya na walang bisa yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Dating Chief Justice, kaya pagka kinwestiyon ho yan sa Supreme Court, ang mga ginawa ho nilang paglabag o kung meron man ho silang nalabag dyan sa impeachment na yan, doon ho tayo magkakaalaman. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Tayo mag-Senate kasi mag-election na campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to sell 14, 15 session days. At saka walang, they will not be interested, hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position lang? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within. Kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start from zero. Sasabihin Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. Nako po. Yan ang nga ba sinasabi natin, bida-bida kasi kayo eh. Dapat kinukonsulta nyo itong mga dating Chief Justice, kagaya nitong si Antonio Carpio, para hindi kayo pabalik-balik. Wala ho mga kababayan. Kailangan ho nilang mag-umpisa ulit kasi nag-expire na yung... base ho yan dito kay Antonio Carpio, hindi base sa atin. Malay ba natin dyan sa mga technicalities na yan dyan sa impeachment? Hindi ho natin alam yan. Mga abogado ho may alam yan, yung mga senador at congressman. Pero pinagpilitan ho nila para matabunan yung issue na dapat mapag-usapan. Lalong humihirap na buhay ng sambayanan. Kulang-kulang na BICAM report. Kriminalidad, pinagbabawal na droga, napakarami o korupsyon, hindi paglagay ng subsidiya sa PhilHealth, budget ng Department of Education, pambubudol ng administrasyon na to, paglangoy sa pera ng mga congressman. Napakarami ho natin dapat pag-usapan pero dapat isingit yan kay VP Sara para makalimutan lahat ng mga issue na kung saan makakapagbigay ginhawa pagka napag-usapan sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan na ho natin itong speech ni Bangag. Ito yung ito yung press con niya kanina. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ng mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito noong
I made the pronouncement. Sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. At nung panahon na yun, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, huwag na muna natin gawin ito. Kung meron talagang, kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, huwag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Wag muna ngayon, pero talagang plano ho nila yan. Wag muna ngayon, sa mga susunod na panahon na lang. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila. Mga tama, Brad. Walang nag-file. Yung huling impeachment, ano ho yun? Kumbaga, pinagplanuhan ng daang-daang mga congressman. Dapat pa lang doon sa pronouncement mo, yung pinsan mong bangag, doon pa lang sinabi mo na wala, tigilan natin yung impeachment na yan. Kung pinakinggan ka nila, point blank, stop yung impeachment na yan. Pero nagtuloy-tuloy, para saan yung pagsasalita mo na yan? Para may pakita sa amin na hindi ka weak president, gano'n. Huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan group out of the House of Representatives, Senator Laila de Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya, hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo. Sinasabi ng presidente na ganito ho siya ka-weak. Ganito ho ka-weak yung presidente na yan. Sinasabi ng presidente, commander-in-chief, military, sumusunod sa kanya. Lahat ho ng ahensya sumusunod sa kanya. Maliban lamang ho dyan sa executive, dyan sa legislative, at dyan sa judiciary. Hindi niya kayang pasunurin, leader nga. Sinabi nitong si Marcos Jr., stop ang impeachment. Itigil mo na yan, marami tayong problema. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, itigil yan. Ano nangyari? Kay Tatay Digong, tumigil, di ba? Pinapakinggan siya, ibig sabihin, political will, tsaka strong leader ho talaga siya. Dito kay Marcos Jr., sinabi na itigil. Yung kanyang legal counsel, presidential legal counsel, itong si Juan Ponce Enrile, hindi pwedeng pigilan yan. Anak ng tokwa. Sa sarili pa ho niyang Presidential Legal Counsel, hindi ho nakikinig sa mga sinasabi niya. Ganyan ho kahina yang si Marcos Jr. Anak ng tokwa, tapos gusto mo maniwala kami sa'yo? Hindi ka nga pinapakinggan ng mga nasa paligid mo. Sira ka ba? Na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, yung tinanong mo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this. They will now, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate. May choice. Huwag niyo sabihin walang choice. Pagka sinabi niyong walang choice, linuloko niyo na naman kami. Naniniwala pa ho ba kayo, mga kababayan? Wala daw ho silang choice. Isang kumpas lang ni Tambaluslos, pagka sinabi niya kay Secretary Jenilay, entertain mo yan, pero upuan lang natin yan. Walang kwenta yan. Pagdating sa Justice Committee, bagsak natin kagad yan. Huwag natin bigyan ng boto yung impeachment na yan. Huwag mo sabihin walang choice. Linuloko mo na naman kami. Has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Tanga na, sinungaling pa. Wala daw choice. May choice sila. Tama. Kailangan anuhin niyang talakay yung impeachment, pero yung pagdidire-diretso ng impeachment, kung gugustuhin nila, kaya nilang upuan yan, kaya nilang isang tabi yan. Pagka sinabi ni Tambaluslos na wala, hindi, tigilan yung impeachment na yan. Wag yung bibigyan ng boto yan. Nagpatawag pa ng caucus, di ba? Bago matapos ang sesyon o bago mag-adjourn, nagpatawag pa ng caucus. Ganun nung sila. Kaya wag niyo sabihin walang choice. Sa katagal-tagal niyan, inupuan.
para lamang pagka patapos na yung pagka magbe-break, magre-recess kayo, doon kayo magpipirma. Ano naman kalokohan. Huwag sabihin walang choice, sinungaling ka talaga. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they had no choice. Nakatali na kamay nila. They have to do. Hindi nakatali ang kamay. Tinatanga na naman ho tayo nitong bangag na to. Oo. Wala na daw hong choice. Anak ng toko. Laking pambubudol. Isa pa ho to mga kababayan. Bahala ho kayo ha. Pero pagka nabudol pa ho kayo nitong isa na to, wala na ho talaga. Wala na, tapos na. Pero sigurado ho tayo, yung mga kasama natin dito sa PH Update, di basta-basta mabubudol yung mga yan. Pero marami na naman ho tayong mga bagong viewers dito ha. Yung mga naliligaw, welcome sa PH Update ha. Kung baguhan lang ho kayo, like, subscribe, masaya na ho tayo dyan. Tuloy. This, and they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, and that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya parang I have some understanding doon sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Wala. Kasi weak ka, kaya wala kang naano dyan sa impeachment na yan. Hindi nyo pinakialaman. Pero sa totoo niyan, pinakialaman nyo minsan. Kayo naman, ano na ho kami, sanay na ho kami sa mga kasinungalingan nyo. Kung ano man hong lumabas sa bunganga ng mama na to, kabaliktaran ho yun nung kanyang gagawin. O sinabi niya, independent foreign policy, ayun, puro kabalbala ng ginawa. O sinabi niya, wala siyang pipiliing paksyon, basta tayo, yung kapakanan ng Pilipinas. Hindi ho, kabaliktaran. Umayon ho siya sa Amerika, di ba? O ano sabi niya? Ang bigas magmumura ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nagmahal. Kaya kung ano man nung sinasabi niyan ngayong mga panahon na to, ibaliktarin niyo ho yun. Yun ho ang totoo. Pagka sinabi niyang wala kaming kinalaman diyan sa impeachment, ibig sabihin sila ho talaga may pakana niya. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Yun ho yun. Walang role ng executive sa impeachment. Of course, did he discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And then tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. You give me too much credit. Yan na naman sinasabi natin eh. From now on, ang executive branch, wala nang legislative agenda ha. Wala na kayong pinapasang legislative agenda kung ano na lang ilalabas nitong mga gunggong dyan sa House of Representatives. Yun na lang yun ha. Diyan sa Senado, yun na lang yun ha. Yung mga batas na lumalabas dyan, yung mga gusto nang nasa executive Huwag niyo sabihin na wala kayong kinalaman dyan, walang kinalaman ng executive sa mga nangyayari dyan sa House of Representatives tsaka dyan sa Senado. Lahat ng ginagawa nila dyan, kung anong batas ang tatalakayin nila, meron ka pang certified as urgent na mga bill, di ba? Kailangan matapos kagad. Pero dito wala daw ho silang kinalaman. Ano kami, loko-loko? Nakmanto ko bulain mo si Kokak, yan. Bulain mo yung mga vlogger mo. Bulain mo yung mga uto-utong mapanggang sa ngayon, sa bagay, yung mga yun, kumikita. Yung kahit nagsusumigaw ng ebidensya na bangag ka, pinagtatanggol ka pa rin nila. Yun ang problema ho, mga kababayan.
Yun ang problema at yun hong iniiwasan natin dito sa PH Update. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Na punot nila ito, na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. Of course. Asa ka pa, nagbabangag ka lang eh. Nagpupulburong ka lang. Anong magpapaalam pa sa'yo si Charis? Nakananto ko, sasabihin niya, pa, pipirma ako dito sa impeachment, ako pinakauna ha. Why bother, di ba? Oh, bakit pa siya mag-aabala na magpaalam sa'yo, nagpupulburong ka lang naman. And I said, it's very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang nagpipirmahan na, well, what's your opinion, what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh, when you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo yan, Kala ko totoo that talaga. bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. Especially yung mga bill na naka-certified as urgent, di ba? Pero hindi kayo nakikialam. Sini-certify nyo lang as urgent, tapos meron pang constant communication between legislative at executive para yung mga batas na nagagawa hindi basta-basta mabibitok. Pero hindi kayo nakikialam. Diba? Hindi ho sila nakikialam. Hindi ho yan nagsisinungaling. Bangag lang ho talaga. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan lang tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign though. Marisol Halili, News 5. Sir, magandang hapon po. Yes. Sir, you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time, and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. May na kanilang paniniwala. Sa kanilang... Anuin mo na, Brad, tanggapin mo na weak president ka. Walang mali. Paano ba? Weak president o talagang kagustuhan mo yung impeachment na yan?
Sige, sabay na lang. Weak president na, kagustuhan mo pa na ma-impeach si BP. Paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede, hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you, sir. Thank you. Jonel Maribohok, UNTV. Sir, other issue. Sir, ano po yung nasa likod ng biglaang pagpapalit ng liderato po ng PhilHealth at ano po ang inyong direktiba sa bagong PhilHealth President, sir? Actually, kung titignan ninyo ang Yung dating PhilHealth president, yung anong pangalan nun? Nakalimutan natin yung pangalan. Ano na, busog na ho yun. Para hindi na siya masyado mapag-initan, hirap na ho niya sa PhilHealth. Kasi sa mga susunod na taon, itong 2020, itong taon na to, talagang kung sino man ho ang tumitimon dyan sa PhilHealth, panigurado ho, maya't maya nasa media siya. Atakin nyo naman, panigurado yung mga serbisyo dyan sa PhilHealth. Wala ho yan. Malamang sa malamang, mababangkrap po yan. Hindi binigyan ng subsidiya eh. Saan kukunin yung pondo na ipambibigay ayuda o ipantutulong doon sa mga kababayan nating hindi naman contributor? Diba? Doon sa mga nagbibigay ng monthly contribution, diba? O, ngayon ano mangyayari sa pondo? Lilit ng liliit hanggang sa mawala na. Tapos, ang sisisihin nitong si Marcos Jr., si BP Sara at si dating Pangulong Rodrigo. Yun na yun ang script eh. Pagka nagkaroon ng palpak, ang laging escape route nila, mga Duterte. Di ba? Pagka mayroong nangyayaring kapalpakan, halimbawa dito sa BICAM report, kulang-kulang, di ba? O ano hong naging escape route nila? Itong impeachment ni BP Sara, nakatakas na ho sila, nakalimutan na ng sambay ng Pilipino, pero hindi ho natin titigilan at uulit-ulitin ho natin yung kulang-kulang na BICAM report na yan. Kung titignan ninyo ang qualifications ni Dr. Mercado, he is very, very well-versed in both the hospital administration, insurance, and his whole life has been devoted to healthcare. And so, it was after nung nag-oath taking kami, matagal kami nag-usap. Sabi ko, baliktad, hindi ko nga siya ina-advise, he's the expert. So, tinanong ko siya, ano sa palagay mo kailangan natin gawin? And we went, pareho kami, immediately, napunta yung usapan sa digitalization. Kasi maganda naman ang servisyo ng PhilHealth. Ngunit, yung pag-process ng mga ng claim, pag-apply, etc., hindi kinakamay pa rin. Kaya't napakabagal. And that's why that became a priority. But of course, beyond that, he has many other ideas on how to make the services of PhilHealth more inclusive, expanded, and again, to give better coverage for different conditions for those who have those who will avail of the PhilHealth services and of their financial support. Sir, nag-resign po ba si... Sinabi niya sa akin, that's as far as I can tell you. Sabi, I'll go first, I'll go to say in a week's time, sabi niya sa akin, in a week's time, may bigyan kita ng report, much more detailed, kung ano sa palagay ko yung nakikita ko sa PhilHealth na pwedeng palitan, pwedeng palakihin, etc. Sir, may relay na... Bibigyan kitang update sa yan daw sabi sa bibigyan kitang update. Sasabihin ko sa iyo kung ano pa diyan sa PhilHealth ang pwede nating nakawin. Nag-resign po ba si Ledesma? Yeah, well, yes, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata siya sa with all of the, hindi siya sanay sa politika. Mandy Ledesma comes from the private sector, so I think he found the transition to be jarring, shall we say. Thanks, sir. John A.U., People's Journal, Mero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. No? Let me just go back to one of our interviews during one of your previous US visits sa Honolulu, Hawaii, when asked about the looming impeachment supposedly. Ang
angas na hungay nitong mga nasa Malacanang. Dati nung panahon ni Tatay Digong, mga patpati ng mga yan, tatabanan nila. That time, no, against Vice President Sara Duterte, no, when asked, no, you told reporters, you told us, binabantayan namin ng mabuti, this was in Honolulu, Mr. President, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached, so we will make sure that this is something we will pay very close attention to. So that time, apparently, you do not want her impeached. Given these recent developments, do you hold that stance still, or your position has changed? It doesn't matter what I think. It will have to go to the procedure. It will go to trial, and we will have senator judges, and they will hear the case. The prosecutors will come from the House. There will be a defense panel, and it will be a trial. It doesn't matter what I think at this point. That was my opinion. Well, that's my opinion when I was asked that. None of this had happened yet. But I have to keep reminding you, the executive has wala kaming formal role in the entire impeachment process. The executive has no formal role. If ever there's an informal role, makausap ko yung speaker, makausap ko yung congressman, makausap ko yung senador, si SP, makausap ko. But that's about it. Pero they will decide. Pagka sinabi niya kung walang formal role, ay ibig sabihin ho, kabaliktaran ho yun dun sa mga sinasabi niya. Huwag ho kayo maniwala dyan. How they will proceed, not I don't think you can expect the congressman or the senator or the SP or the speaker to come to me, what do you want us to do? They know what they have their own way of doing things, and that's what they will implement. So siguro the most that a president can do, or any part of the department of the executive can do, is moral suasion. Huwag na lang sana. Wala, that didn't work. Patuloy pa rin. So, we follow the process. Salamat po. Yeah. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Hello, sir. Sir, I know po Iqbal Sakay tono, no? Yung sarili niya mismong anak, di siya pinapakinggan. Bang, puro ka kasi pulburon, kaya Bench po natin dito po, sir. I know ko equal bench po natin, sir, yung Senate. But are you planning, sir, to, personally ask the Senate kung paano po nila i-handle yung impeachment para po tayo sa executive makapag-adjust? Kung paano po nila i-handle once na ma-transmit po sa kanila yung impeachment para lang po tayo sa executive, malaman din po natin kung paano gagawin natin adjustment doon sa possible effect po sa bansa. Doon sa possible effect po ng impeachment sa bansa. It's not that, again, you should ask, now at least at this point it's in the Senate. You have to ask it from the Senate. If you're going to ask about the prosecution's case, I don't think you get an answer right now because we've only just started. But they are the ones that you should be asking. From this point on, I'm just a very interested observer. But again, I don't appear, I will not be part of it. Now, there will be no representation from the executive. Why should there be? So, wala talagang we leave it to Congress, now specifically the Senate, to exercise their own wisdom. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ho yan. Wala yan, hindi ho yan naaabot sa ganyan. Hindi ho yan naaabot sa ganyan. Dahil nga ho, marami ho silang kapalpakan dito sa administrasyon na to, dapat pagtakpan. Kaya yan hong napapala na sa bayanan. Eden Santos, Net 25. Mr. President, sabi niyo po ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Nung nag-ask po ng advice sa inyo si Congressman Sandro Marcos, as a father and as a father of this nation, hindi niyo po ba naisip, na-advisean siya, nagawin kanyang duty para sa kapakanan at interest ng mas nakararaming mga Pilipino, at yung kung ano po yung standing niya na sana ay huwag matuloy yung impeachment. The House is a collegial body. They decide as one.
And that was what the House decided. He is a member of the House of Representatives. So, as a member of the House of Representatives, he has to do his duty. Whatever his opinions might be, he must do his duty. Even if he's hesitant, and all this applies to not only my son, it applies to all the congressmen. Once na-file na yung impeachment complaint, gawin nyo na yung trabaho ninyo. Wala na silang choice. Yun ang tinutukoy ko, yung una kong statement tungkol. Brad, wag mo sabihin lagi yung wala silang choice. Tigilan mo na yung pambubudol mo na yan. Ha? Ano to talaga eh. Yung harapang kasinungalingan ho talaga lagi binabato sa atin ito eh. Tigilan nyo na ho yan. Huwag nyo sasabihin na wala silang choice. Una sa lahat, meron hong choice. Kahit kayo ho may choice. Kaso pinili nyo na ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Kasi yun ang pabor sa administrasyon nyo. Matatakpan na niya. Noon nangyari doon sa doon sa napakainit na usapin na kailangan ngayong mga panahon na to nakikisangkot lahat ng ating mga kababayan. Kulang-kulang na BICAM report. Ano na hong nangyari doon? Wala na. Dito. The Senate has no choice. The House has no choice. That's exactly what the situation is. Once the second that the complaint were filed. Ang government po ba ay ready kung ano man po yung maging effect implication ng sakaling matuloy po yung impeachment trial sa Senado? If in case po na may effect kasi magtatrabaho po sila, baka ma-apekto na yung gagawin. Antayin natin kung ano yung gagawin nila. Because I don't know, wala tayong timetable, wala tayong paano yung pag-i-conduct, what are the rules that will be followed, etc. Antayin natin. It is up to them how they decide to have their trial. When they have the trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it, etc., etc. So, who will be the presiding judge, if we have a senator judge who will be the presiding, all of that. Last na lang po, wala po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice, the House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Sagad na ho talaga. At kung hindi nila ipatakbo yung proseso, then they are delinquent in their duties. Yan ho ang ating presidente. Yan ho ang ating presidente. Ganyan ho siya kabangag. Wala na daw siya magagawa. Hanggang dyan na lang ho daw talaga. Ano pang magagawa natin? Kung ang mismo presidente na ho nagsabi na yun na yan, finish na tayo dyan, ika nga. Wala na. Wala na. Sa ayot sa gusto nila. Pero yung pakiusapan, wala, hindi pwedeng pag-usapan. Kasi gusto mo din. That's why they just have, that's what I meant. The House has no choice. They have to proceed with the impeachment complaint. The Senate now has no choice. They have to try the impeachment complaint. So making pakiusap doing that, it won't change anything. It won't change anything. They still have to have a trial. Chona Yu, People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If impeachment the trial? senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na gano'n, ibig sabihin na may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Wala pang request na yun, sir. How? Wala pang request as we speak. Naman, they just got it yesterday. Thank you, sir. No. Ann Soberano, Bombo Radyo.
Sir, good afternoon. Just trying to get your thoughts lang, sir. May kumakalat kasing mga issue din na may mga kapalit na ayuda po. Yung mga pumirma pong mga congressman sa impeachment ay binigyan po daw ng ayuda. Your thoughts on this? Baka sakali, sir, na diversionary tactics or they wanted to undermine yung credibility? They're undermining the process by saying that all this, that, yeah, I've heard also the assertion that may ganon. I don't think so. Overwhelming ang boto, ang pumirma.